Kasama din po natin dito si Aling Rosita, isa po sa mga naninirahan dito sa may Mother Ignacia. Magandang hapon po, Aling Rosita. Magandang hapon din po. Apo, kayo po ba gaano katagal na ho kayong nakatira dito? Ano po, mga 38 years. 38 years na po. Apo. Ano po ang plano ng inyong pamilya? Kayo ituloy na sa Bulacan? Ayun po ba? Hindi po, di kami nagano kasi hindi naman yung sinasabi po ni Chief. Apo. Hindi po totoo yan, self-demolition. Apo. Voluntary demolition po. Apo. Gusto ko lang linawin po. Aha. Kaya, bakit kami nila pinipilit na ayaw namin mag-ano? Kasi may kaso po kami. Ano po yung kaso po ninyo? Yung dinimanda po kami ng injectment ng Service Leasing Corporation. Ano po yung inaasahan nyo dito sa lugar? Ito po'y mapapasa inyo po pagdating ng panahon? Yung Hindi, parang gano'n na rin po. Kaya lang gusto namin ang totoo, lumabas ang totoo. Apo. Kasi kinasuhan kami ng ejectment. Kaya nag-apila po kami. Pero yun nga po, ngayon na may offer na yung lokal na pamahalaan, yung po ba'y tatanggapin nyo o mananatili po kayo dito? Mananatili po kami dito kasi hazard lang naman ang kaso nila sa amin. Kasi wala silang court order, sir. Kahit anong wala. Ito ang inaano namin. Ito si Mayor Herbert Bautista, ito ang dahilan ng pagkakademolis namin ngayon. Opo. Mga ilang pamilya po kayo na ganyan po ang paniniwala at pananaw sa ngayon po? Yung iba po wala nang choice eh. Opo. Kasi ayaw nila sa Bulacan. Dahil walang trabaho. Opo. Tapos parang pinipilit kami. Hindi naman, kasi voluntary, di ba? Dapat hindi kami pinipilit. O ngayon, sinasabayan nila ng mga magre-relocate sa Bulacan. Dapat isayos lang natin, tama lang natin ang batas. Opo. Na sa prosesong paraan. Kung kayo po ang tatanungin, paano po kayo makukumbinsi na halimbawa tanggapin po yung alok po ng local government po? Hindi po kami makukumbinsing alokin kami ng nila kasi mali ang proseso. Ang gusto namin, kaya kami dinimanda dahil sila ang may-ari. Ngayon, gusto namin mapatunayan sa korte kung talagang silang may-ari. Kaya hintayin natin ang korte. Hindi yung silang magpapalit sa amin. Opo, yung pong kaso, gaano katagal na po tumatakbo? Tumatakbo since 2010 yata yun. Medyo matagal na po. Opo. At hanggang hindi nyo nakikita yung linaw po sa inyong panig ay hindi nyo titigilan yung paglaban? Hindi po. Kaya dapat kami manatili dyan at makabalik kami dyan. Kasi hazard lang naman ang hinihiling namin sa gobyerno, kami nang magpapaayos para hindi kami gawing hazard. Kami nang magiging bato, simento. Alisin na namin yung mga light materials lang kasi yun ang kaso namin. At hindi kami alis dyan. Kung po pwede lang, matulungan kami ng gobyerno. Na hindi yung masyado kaming inaano ng ang akala namin sa mga pulis ay mangangalaga ng katahimikan. Sila pa ang nangunguna. Hindi nila sinusunod yung batas na 50 meters away from the gutter. Dapat doon sila. Kaya nagkagulo naman na tapunan sila nung pero hindi asido. Hindi masakit na bagay. Ang mga umano kahapon, yung mga bata, na parang hindi nakakakita ang mga pulis sa mga bata na inaano sila. Yun yung isang kasama namin sa GMA na tapunan natilamsikan ng binatong asido, nagkabutas-butas yung pantalon. Ano po masasabi niyo? Hindi ko po alam yun kung kala ko ay yun. Apo. Nabato po. Paano nga po? Sino pong may kasalanan doon? Kung hindi naman po yung mga pulis na lumapit sa gutter, hindi sila maanoan kasi sinusunod rin nila ang tama. Apo. Kaso nasa gutter na sila para sila na mumersa, hindi makakapasok ang demolition team. Kung yung pulis hindi nila inunahan na sila manguna, tapos may naririnig pa ako na, sige, ituloy nyo. Kami naman, court order sila ang kailangan namin. Wala naman silang ilinalabas. Dapat lang isaayos, silang tagapagtupad ng batas.
ipatupad nila ng maayos para hindi magrebelde yung tao. Opo. Kami lang naman sabi ko, pag may court order kayo, nang nanggagaling sa korte, ano kami. Pero Aling Rosita, mainam din nun na mabilinan yung mga kabataan na na maging mahinahon lang at nang Opo, wala na sinisigawan ko nga, pumadamay. walang lalaban. Aha. Dalawa kami, si Belen Kasabra. Apo. Salamat po sa pagkakataon at sana ho'y maayos tong gusot na ito. Opo, sana po, kasi hindi kami aalis dyan eh. Apo. Si Aling Rosita Bailon, isa po sa mga naninirahan. 38 years na pong naninirahan dito sa may Mother Ignacia Street. At sa ngayon nga po, sa kabila nung voluntary demolition na binabanggit po niya ay wala pa rin daw silang balak umalis dito. Lalo't meron silang kinasuhan. Yung nagke-claim po na may-ari nitong lugar, itong lote na kanilang kinatitirikan, ikinasuhan po nila at nais niya makita na mapatunayan sa korte na ito nga mismo ang may-ari ng property na ito.